Si Tamahome ay isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku at malapit sa puso ni Miyaka. Isinakripisyo niya ang sariling kaligtasan dahil pumayag siyang maging bihag ng mga taga-Koto kapalit ng kaligtasan ng kanilang imperyo. Nilisan ni Miyaka ang imperyo ng Konan upang hanapin ang 3 pang tagapagtanggol ng may lungkot sa kanyang puso. Habang daan, sinalakay sila ng mga tulisan, subalit sila'y iniligtas ni Hotohori, ang emperador ng Konan na isa ring tagapagtanggol ng Suzaku. Talaga bang ganyan kalaki ang pagmamahal mo kay Tamahome? Mahal kita, Miyaka. Mula pa nung unang makita kita. Miyaka! Sa ikalawang pagkakataon, nagtagumpay ang tulisan sa pagbihag sa grupo ni Miyaka. Ang Lobo sa Kuta. Kailangan ko palang magsanay. Sino yan? Si Koji. Dala ko na po ang isa sa mga babaeng bihag gaya ng inyong iniutos. Mabuti naman. Magaling, magaling. Halika, pumasok ka. Maraming salamat. Koji! Kanina pa kita inaantay! Pasok! Nagulat ka ba, Binibini? Wow! Pasado! Ibagsak niyo na lang ako! Sige, alis na po kami. Teka, bakit naman kayo nagmamadaling umalis? Magkwentuhan muna tayo sandali! Huwag niyo akong iwan dito mag-isa. Ikaw! Sigurado akong alam mo dahil ikaw ang pinuno ng mga tulisan. May alam ka ba sa mga tauhan mo na may letrang nakatatak sa kanyang katawan? Hindi lang isa. Halos lahat ng mga kasamahan ko ay may tato sa kanilang katawan. Kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo ang lihim kong tato. Hindi tato ang ibig kong sabihin. Yung letrang nakatatak at umiilaw pag lumalabas sa katawan. Kapag sinunod mo ang mga utos ko, sasabihin ko sa iyo kung sino yon. Naman... Okay na yan. Iabot mo nga sa akin yun. Iniinom mo na yan. Pabili pa. Buti naman. Pati naman ang oras ngayong gabing to eh. Sige. Mag-inom tayo. Heto pang pulutan niyo. Miyaka, Patikim nga niyan. baka kung napapalo na siya. Pabayaan niyo na. Pagkakataon ko na. Titingnan ko kung dito ko makikita ang ikalimang tagapagtangkol ng Suzaku. Huwag na kayong lumaban, lalo ka na Hotohori. Sugatan ka pa naman. Sa akin naman, ako naman. Sa akin na kayo, sa akin. Nakakabighani ang iyong kagandahan. Bakit? Ano kailangan mo? Kahit mas matipuno ka pa sa akin, ay napakaganda mo pa rin. Ikaw ha? Sinubola mo naman ako niyan eh. Alam mo, kay Noriko ka na lang. Mas balingkinitan pa ang katawan niya sa akin. Ikaw ang gusto ko, hindi siya. Lakot ka sa akin mamaya! Ang kapal talaga ng mukha niyang si Iking. Biro mo, ginawa niyang pinuno ang sarili habang wala si Genro. Oo nga. Maluwag kasi yung tornilyo sa utak. Akala niya nasupila niya tayong lahat. Malakas lang siya sa atin ng konti kaya matapang. Sinabugan na ng kamalasan ng mukha pero ang tingin sa sarili, idolo ng kababaihan. Kawawa naman yung babaeng biyag na dinila sa kanya kanina. Matapang pa naman. Noriko! Huwag niyo sabihin sa amin na lalaki pala kayong talaga. Huli na ang lahat, mga hangal. Noriko, pakialis mo nga sa akin ang isang ito. Binibini. Ako nang bahala. Kahit ano gagawin ko, huwag lang ako mapalayo sa'yo. Tuturuan ko to ng Binibini, leksyon. wag! Nakakahiya. Lumayo ka sa akin! Huwag ka na magpakipot pa. Sige na. Kundi pipilitin kitang pumayag sa akin. Sige ka. Si Iking talaga.
Anong? Ay, Diyos ko po. Ikaw pala. Ay. Anong ginawa mo sa kanila? Nasaan si Miyaka? Sabihin mo! Sige, magmatigas ka. Hindi ko sasabihin kung sino sa tauhan ko ang hinahanap mo. Ipinapangako ko na babalik ako sa oras na maipon mo na ang 6 na tagapagtanggol. Tamahome! Julie! Kapag naipon ko kagad ang 6 na tagapagtanggol, babalik na si Tamahome. At si Julie, may liligtas ko na siya. Ayan, ganyan nga. Masunurin ka naman pala eh. Tamahome! Eh? Noriko! Sinaktan ka ba niya, Miyaka? Pambihira ang lakas ng isang ito. Hotohori! Huwag ka nang umiyak. Makakaalis din tayo dito. Pero paano ka nakagalaw? Hindi ba may sugat ka? Okay ka na ba? Hindi malalim ang sugat ko. Miyaka, habang wala si Tamahome, ako munang mangangalaga sa'yo. Maliwanag. Hotohori, kahit alam mo na ang tungkol sa amin ni Tamahome, gusto mo pa rin akong pangalagaan. Ang nilapastangan mo kanina ay ang nahirang na Suzaku. At kahit na konting dampi ay dapat gawaran ng kamatayan. Wag na! Tanungin na lang natin siya kung sino sa mga tauhan niyang may letrang nakatatak sa kanilang katawan. Miyaka, hindi ba pwede kahit na isang pitik lang? Ha? Ay! Sige na, amin na ako. Sasabihin ko na sa inyo kung sino. Si Tasky! Ang taong tinatawag namin Tasky ang may nakatatak na letra sa kanyang katawan! Tasky? Ang ikalima! Nahanap ko na rin ang ikalima, Tamahome! Teka! Baka naman niloloko mo na kami, ha? Anong nangyayari? Miyaka! Oh. Si Genro. Ha! Hindi ko alam na nakabalik ka na pala! Bitiwan mo si Miyaka ngayon din! Matagal din tayong hindi nagkita, Iking. Tapos malalaman ko na sa aking pagkawala na gawa mong maging pinuno ng ating pangkat. Pero mas nagulat ako na sa kalidad na itsura mo ay may papatol sa'yo. Naku, nagkakamali ka! Hindi totoo yan! Hindi ako pumatol sa kanya! Kukunin ko na siya. Hindi maaari! Labas na! Aking mga lobo! Paalam na sa inyo! Miyaka! Yaka! Hotohori! Noriko! Iking! Kung gusto mong makuha muli ang babaeng ito, labanan mo ako ng parehas para sa posisyon ng pagkapinuno! Miyaka! Papel. Huwag mo akong mamaliitin! Apoy labas! Anong nangyari? Pamaypay na umaapoy? Papel na naging lobo? Noriko! Halika na! Kamahalan, ang bilis nyo naman magtago. Hindi ako nagtatago. Hinahabol ko sila, Miyaka. Sabi mo eh. Totoo naman ah! Sumpain ka, Genro! Tinatanggap ko ang hamon mong lumaban para sa pagkapinuno! Pero hanggat hawak ko to, hindi mo ako matatalo sa ating labanan! Lumabas ka na! Magkakasubukan tayo! Ako lang at ang kaibigan ko nakakaalam ng lugar na ito. Walang darating para iligtas ka.
Hindi ko sinasadya na madamay ka. Meron lang akong gustong turuan ng leksyon. Hindi kita sasaktan kung susunod ka sa mga utos ko. Aray ko! Bakit mo ako sinapok? Pikon ka naman eh! Paano inaagawan mo ako ng linya? Wag na wag mo kong iismulin dahil babae lang ako. Sige, subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Makikita mong hinahanap mo. Hindi mo ba alam na kasparing ko si Manny Pacquiao at nabigyan ko siya ng uppercut? Ayoko na. Hindi ko na kaya. Ano ba yan? Kalokohan na to, nagbago ng isip ko. Ayoko magkaroon ng kaugnayan sa isang babaeng mas malakas pang sumuntok sa akin. Di bale, bihag na kita kaya dapat maging masunurin ka sa akin dahil kung hindi, sasamain ka sa akin. Ano ka ba? Bakit mo ako inabaran? Ayoko nga sa'yo eh! Tinitingnan ko lang naman kung meron kang letrang nakatatak sa katawan mo. Hindi mo nga pala ako kilala. Ako ang talagang nahiram para maging Suzaku. Ang totoo niyan, sikat na nga ako eh. Nagbabaka sakali lang kasi ako na isa ka sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ikaw ba yon? Eh, hindi nga ako yun eh! Magandang gabi. Si Koji ito. Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang makita ang matalik kong kaibigan ni si Genro. Kung inyo sana mamarapatin, makapasok ako. Salamat. Koji! Ang tagal nating hindi nagkita. Andun lang ako kanina! Hindi mo ako napansin. Abala kasi ko eh! Ganyan ka naman eh. Ano to? Family reunion? Si Tamahome na isa sa 7 tagapagtanggol at kasalukuyan nga sa imperyo ng Koto ay walang iniisip kundi ang Suzaku. Tamahome! Julie? Tingnan mo to. Ang ganda, di ba? Baka kako magustuhan mo. Ha? Salamat. Iwan mo na lang dyan. May kailangan ka pa ba? Sabihin mo na lang. Gusto mo ba kumain? Baka gutom ka na. O baka naman gusto mo nang maiinom. Kaya lang baka malasing ka eh. Maraming salamat pero wag mo na akong alalahanin. Alam kong mas matinding hirap ang dinanas mo sa akin. Matinding hirap? Ha? Kung ganun, alam mo na pala. Hindi kasi... At siguradong alam na rin ito ni Miyaka. Pinagsamantalahan nila ang aking kahinaan noon at nang nagkamalay na ako, natagpuan ko na lang si Nakago sa aking tabi. Siya ang nag-alaga at nagdala sa akin dito sa Koto hanggang sa manumbalik ang aking pag-iisip. At nang maalala ko nang nangyari sa akin, tinangka akong... Pero agad nila akong naagapan at nabigyan ng lunas. Kahit ngayon, nagsisisi pa rin ako kung bakit nila ako binuhay. Tama na, Julie! Tama na! Ayoko na! Sana hindi na ako nabuhay! Sana pinabayaan na lang nila ako! Mas mabuti yan kaysa malaman ng buong mundo ang kahihiyang nangyari sa akin! Julie, anong maaari kong gawin para mawala ang sakit na nararamdaman niya? Tulungan mo ako kung paano, Miyaka. Tulungan mo ko. Ano? Ibig mong sabihin ikaw ang dapat maging pinuno ng mga tulisan? Oo. Nang namatay yung dati naming pinuno nung isang buwan, sinamantala ni Iking ang pagkawala ni Genro at inunahan siya sa posisyon ng pagkapinuno. Alam mo, ikaw ang tinatawag ni boss hanggang sa lagutan siya ng hininga. Si boss? Sige na nga, tutulungan na kita. Ha? Tama! Gusto mo mabawing posisyon mo bilang pinuno. Ako, gusto kong maligtas sila Hotohori. Pero hindi ba? Ay naku, wag mo na lang akong pasalamatan. Basta tulungan mo akong makita si Tasky pag nagtagumpay tayo. Ang sinasabi ko lang eh... Ah, basta! Ganon ha? Tayo na, Genro Koji? Palagay mo, alam kaya niyang bihag pa rin siya? Nalilito na ako. Makinig kayo lahat sa akin! Bumalik na si Genro! Sigurado akong sasalakay siya ngayong gabi! Kaya magsipaganda kayo, maliwanag! Opo! Kanino ka ba kampe? Sa kanya o sa akin?
Hindi ko akalain na lahat sila ay nabola ng gusto ni Iking. Hindi lahat, kasi ang karamihan, mas natatakot sa pamanang naiwan ng ating yumaong pinuno. Pamana? Pamanang pamaypay! Ano? Pamaypay lang? Natatakot na kayo? Hindi ito ordinaryong pamaypay gaya ng iniisip mo. Isa itong mahiwagang pamaypay na yari sa bakal. Kaya nitong makalikha ng apoy na maaaring tumupok ng kahit na anong bagay. Pinasadya pa ito. Kinakailangang makuha natin yun. Alam ko yan! May mga lumabas na lobo nang hinagis mo yan, di ba? Patingin naman no, siguro magic trick ito no? Isang maestro na nakasalubong ko sa aking paglalakbay ang nagbigay sa akin yan. Kapag sinulat mo ang kahit na anong bagay na gusto mong makita, lalabas na lamang ito na parang totoo. Kapag sinulat kong gusto ko, lalabas na lamang ito. Dito ako sa kabila. Ibalik mo muna sa akin yung mga papel ko! Ngayon magtutuos tayo. Wala kang karapatan na dukutin na lang basta si Miyaka dahil siya ang Suzaku. Otohori! Noriko! Mabutit ligtas kayo! Miyaka, Hindi ba dapat kami ang magsabi niyan sa'yo? naiintindihan ko ang kanilang sitwasyon. Pero sigurado ka bang gusto mo silang tulungan? Pagkatapos ko siyang tulungan, hahanapin namin si Tasky. Ganun pala. Eh di tutulungan ko na rin sila. Nandito ka pala? Noriko! Ang mga biyag! Buko na tayo! Akong bahala! Labas, lobo! Susubukan ko ulit! Labas, lobo! Bakit nagkaganon? Miyaka? Sorry po! Magpaliwanag ka! Peace! Ayan na sila! Nagkita tayo muli, Genro. Hindi mo mapalabas ang mga lobo mo, no? Akong bahala sa kanila. Hindi natin sila maaring labanan, Noriko. Baka isa sa mga pangit na yan si Tasky. Patay! Mapipilitan tuloy akong labanan ng kapwa ko tulisan. Malaking problema! Sumuko ka na kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso! Ibigay mo sa akin ang pamaypay! Ako ang may-ari ng pamaypay na ito! Hindi sa'yo to! Pamaypay to ni Genro! Ibalik mo na to sa kanya! Miyaka, umalis ka na dyan! Tingnan mo nga naman, nagkaroon patuloy tayo ng mabibihag na walang pagod. Naging grabe patuloy ang sitwasyon. Lumapit ka, sige! Yan ay kung gusto mo na matapos ang buhay ng babaeng ito. Tuso talaga tong si Iking. Hindi bale. Huwag niyo ko alalahanin. Makinig kayo sa akin. Bakit kayo magpapaalipin sa iking na ito? Ikararangal niyo bang malaman na sumusunod lang kayo sa kanya dahil natatakot kayo sa isang pamaypay lang? Ganyan ba? Ang asal ng isang tunay na lalaki. Salamat ang kumating ka. Alam kong hindi ako papabayaan. Nararamdaman ko pa rin ang iyong pagmamahal. Talaga palang hindi mo ko iiwan. Ang pamaypay ko! Nahuli ka na dahil pamaypay ko na to. Tapos na ang palabas, Iking. Tamahome. Miyaka. Hinawakan na mahigpit ni Suzaku ang mahiwagang papel kung saan sinulat niya ang pangalan Tamahome. At siya'y napaluha. Si Tasky! Ang tinatawag namin Tasky ang may tatak na letra sa kanyang katawan!
Mula kay Iking, pinuno ng mga tulisan, nalaman ni Miyaka na ang ikalimang tagapagtanggol ay nagngangalang Tasky. Subalit panandalian lamang ang kanilang naging kasiyahan sapagkat binihag si Miyaka ng isa pang tulisan na kung tawagin ay Genro. Napag-alaman ni Miyaka mula kay Koji na inagawan ni Iking si Genro ng posisyon upang maging pinuno ng mga tulisan. Sa pagkakataong ito, nakumbinsi ni Miyaka ang sarili na tulungang maibalik sa kanyang posisyon si Genro. Nabawi ni Genro mula kay Iking ang pamanang bakal na pamaypay ng kanilang pinuno sa tulong ng ilusyon ni Tamahome na sinulat ni Miyaka sa mahiwagang papel ni Genro. Sa wakas, natalo nila si Iking. Ang Bayan ng Choco. Ang mga tulisan ay humingi ng paumanhin sa dalaga at agad naman silang pinatawad na nahirang na Suzaku. Sandali lang po. Meron po ba sa inyong nagngangalang Tasky? Pwede po ba siyang lumapit dito sa akin? Ano? Sino daw yan? Iking, di ba ikaw nagsabi ng pangalan Tasky? Ewan ko. Ang totoo niyan nanghuhula lang naman ako eh. Taga saan ba yun? Taga saan ba yun? Kilala yun eh. Kilala ko si Tasky. Talaga? Sino siya? Sasabihin ko pero baka mabigo ka. Tasky ang pangalan ng dating namumuno sa aming lugar. Ang ibig sabihin nun, patay na siya. Patay na si Tasky? Ikinalulungkot ko. Pero patay na siya at wala na tayong magagawa pa doon. Naloko na. Paano na? Mabuti pa, Genro. Bisitahin mo muna ang libingan ng ating pinuno bilang huling paggalang. Maestro, Anong gagawin ko ngayon? Hindi lalabas si Suzaku kung kulang ang mga tagapagtanggol. Paano na ang mga kahilingan ko? Ang masama pa nito, si Tamahome. babalik ako kapag nabuo mo ng 6 na tagapagtanggol. Anong gagawin nating kamahalan? Hindi na tayo mabubuo. Alam ko, pero wala na tayong magagawa pa dahil patay na nga siya. Boss Genro, may narinig akong chismis. Ano yun? Sabi nila sa Choco, isang bayan sa Hilaga, meron daw tao na nakakabuhay ng patay. Ano? Baka gawa-gawa mo lang yan. Yun ang sabi-sabi nila. Pupunta ako sa Choco para alamin kung totoo nga yun. Miyaka! Kahit 1% lang ang posibilidad na may taong ganon, makikipagsapalaran ako. Pero bago yun, pahingi nga muna ng isang tasang kanin. Maraming salamat sa inyong lahat. Umalis na rin siya sa wakas. Ibang klaseng babae Hindi mo alam kung tatawaging dakila o hangal. Binago nga niya ang lahat eh. Nakalimutan ko na tulisan ako at bihag ko nga pala siya. Biro mo nga naman pinakain ko pa sila. Hayaan mo na. Ngayong ikaw na ang aming pinuno, makakahinga na kami ng maluwag. Talagang nahirang para maging Suzaku? Baka gusto mong sumama sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Ngayong pinuno na ako, hindi ko maaaring suwayin ang kahilingan ng dating pinuno at iwan kayo. Ikaw ang bahala. Desisyon mo yan. Heto, Miyaka, tubig mula sa bukal. Masarap at medyo malamig. Salamat. Sulat ba yung hawak mo mula kay Tamahome? Oo. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin kayo. Medyo malayo-layo pa yung lalakbayin natin bago marating ang bayan ng Choco. Kaya ipunin mo ang lakas mo. Alam mo, dahil sa ginagawa ni Hotohori, naawa na lang ako sa kanya. Wala pa rin siyang ibang mahal kung di ikaw, Miyaka. Kahit na alam niyang mahal mo si Tamahome. Noriko, hindi ka nagagalit sa akin? Naku, hindi! Nabigla lang ako nung una nang malaman kung may pagtingin siya sa'yo. Pero natanggap ko na ang aking pagkatalo. Alam kong wala akong puwang sa puso niya kahit maging babae pa ako.
Kaya hindi ako talaga nagagalit sa'yo. Hindi na nga ako nagsiselos kahit konti eh. Plastic. Hindi ako makapaniwala na malaki ang pagmamahal sa akin ni Hotohori. Kamusta na kaya si Tamahome? Palagi kaya siyang inaasikaso ni Julie gaya ng pag-aasikaso sa akin ni Hotohori? Tamahome! Tamahome! Julie, Mabuti nandito ka pa. Nanaginip kasi ako na iniwan mo na raw ako at bumalik ka na kay Miyaka. Kinabahan tuloy ako. hindi ka dapat kabahan dahil isasama kita kapag bumalik na ako sa Conan. Wala tayong magagawa kundi magtiwala kay Miyaka at magantay. Tama ka. Lady Julie, hinaantay na po kayo ni General Nakago. Iiwan muna kita sandali. Ipapahanda ko na rin ang almusal mo. Julie, salamat. Almusal? Siguro kumakain na rin ngayon si Miyaka. Kailan ko kaya makikita ulit ang iyong matamis ng ngiti, Miyaka? Kung ganun, patay na pala si Tasky, isa sa 7 tagapagtanggol. Ang kanila Suzaku ay patungo na po sa ilagang bahagi ng Conan, kung saan naroon ang bayan ng Choco. Ang sabi nila, may isang tao daw doon na may kakayahang bumuhay ng patay. Mukhang nagkakaroon sila ng suliranin sa pagtipo ng 7 tagapagtanggol. Pabayaan mo silang maghirap. Ipagpatuloy niyo ang pag-iispiya. Opo. Hindi ko akalaing ganito ang itsura ng bayang ito. Miyaka, tignan mong salamin. Ibig sabihin, may isa pang tagapagtanggol ng Suzaku sa bayang ito. Marahil isa manggagamot. Hindi kaya yung taong nachichismis na bumubuhay ng patay? Magaling! Eh di dalawa kagad na nakita. Isa na lang! Ay! Pasensya na kayo! Nasaktan ba kita ng gusto? Oo, hindi bale. Kasalanan ko rin dahil hindi ako nakatingin. Hindi ka ba nasaktan? Baka may sugat ka. Wala. Ito kasing si Miyaka, napakagaspang kumilos. Akala mo makikipagsuntukan. Hindi siguro. Hindi naman niya sinasadya. At saka napakaganda nga niyang babae. Sa totoo lang, pangkaraniwan lang ang itsura niya. Miyaka! Sorry! 2 beses na kasi akong nadaya eh. Gusto ko lang makasigurong babae nga siya. Pagpasensyahan mo ng aming kasama. Nag-abala ka pa? Maliwala to. Nakakahiya yung ginawa ko kanina. Sabihin mo lang kung saan ka bababa. Shoka! Mabuti naman at dumating ka. Kanina ka pa namin inaantay. Siya na ba yung sinasabi niyo? Bigla na lang siya pinawian ng buhay pagkatapos ng ilang buwang pagdurusa. Ako nang bahala. Iwan niyo na siya sa akin. Humihinga na siya. Anong nangyari? Talagang nakamamanga. Noong 1 taon, isang uri ng sakit ang kumalat sa aming buong bayan. Sa unay lalagdating ka, tapos magdurusa ka ng gusto na mas gugustuhin mo na lang na tapusin ang iyong buhay. Gawa daw ito ng isang mapanlinlang na si Shikonki. Shikonki? Maging si Shoka ay hindi kaya to. Lamang ay kaya niyang buhayin muli ang mga namatay at ibalik ito sa dating lakas. Mas nanaisin mo pang mamatay at buhay na lamang ni Shoka pagkatapos. Magandang balita! Miyaka, sige na! Mishoka, pwede ka bang sumama sa amin? May gusto kong ipatingin sa'yo, kaya lang wala siya dito kasi patay na siya. Gagawin ko yun. Kaya lang hindi ko maaaring iwanan ng mga tao dito sa bayang ito. Kapag nagpumilit akong lumabas sa bayang ito, mawawala ang bisa ng aking kapangyarihan.
At mababaliwala ang lahat ng aking pinaghirapan. Sana'y maunawaan mo ito. Okay lang. Kami na lang ang magdadala ng bangkay niya dito. Hotohori, Noriko, kailangan bumalik tayo sa bundok ng Reikaku. Sementeryo na ata to. Mukhang naligaw yata tayo. Bumalik na lang tayo. Mag-aaksaya lang tayo ng oras noon. Kailangan natin makuha si Tasky at... Miyaka, may dinaramdam ka ba? Okay lang ako. Medyo mainit lang ang pakiramdam ko. Oo nga, nilalagnat ka. Bumalik tayo sa Choco. Kailangan namin ng laman. Hindi namin kayo palalabasin sa bayang ito. Kailangan namin ng inyong laman. Noriko! Miyaka! Takbo, Miyaka! Alam na apoy ng tagapagtanggol! Sabi ko na nga ba mangyayari to. Kenro! Magiging abo ng mga to! Dumapa muna kayo! Alam! Na apoy! Ang totoo niyan, ayoko sanang sumama sa inyo eh. Pero naisip ko, hindi nyo kakayanin kaya tama lang na sumunod pala ako dahil kung hindi Salamat, Genro. Kinausap ko sila at si Koji ng bagong pinuno. Gugustuhin din yun ng dati naming pinuno. Pero bakit? Ano ka ba? Hindi mo ba naiintindihan? Malayo ko lang ang pangalang Genro. Ako talaga si Tasky. Pasensya na kayo kung nalinglang ko kayo Ano? Eh bakit hindi mo sa amin sinabi kaagad nung una pa tayong nagkita? Bakit kailangan mo pa kaming pahirapan? Masisisi nyo ba ako? Paano ko matatalikuran tungkol iniatang sa akin? Ako ang dapat na mamumuno sa aming pangkat. Mabuti na lang at pumayag silang sundin ko ang takda kong kapalaran. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Ayan, meron na tayo 5 tagapagtanggol. Miyaka, Bakit nagkakaganyan si Miyaka? hindi kaya... Noong 1 taon, isang uri ng sakit ang dumapo sa aming bayan. Lalagnatin ka at magdurusa ng gusto na mas nanaisin mo pang mamatay. Gawa rin ba ito ni Shikonki? Pakiusap, Noriko. Kunin mo ng aking kabayo. Babalik tayo sa Choco. Shoka, maaari mo bang pagalingin si Miyaka? May sakit siya. Dinapuan siya ng sakit na kumakalat sa bayang ito. Wala akong magagawa para sa kanya. Ha? Sa dahilang ang kaya ko ay buhayin muli ang patay. Sa sandaling mawala na ng buhay si Miyaka, maaari kong subukang gawin ang bagay na yon. Papatayin si Miyaka? Hindi! Wala na ba ibang paraan maliban doon? Huwag niyo akong alalahanin. Miyaka, Siguro naman may natitira pang manggagamot sa bayang ito na makapagbibigay lunas sa karamdaman kong ito. Seda ito, hindi ba? Bagay na bagay sa'yo, tamang-tamang sukat. Sabi ko na nga ba't babagay sa'yo ang itim eh. Lady Julie, ipagpaumanin mo kung naabala kita pero may nasagap akong napakahalagang balita para sa'yo. Ang Suzaku ay dinapuan daw ng isang matinding karamdaman. Wala daw lunas ang sakit na to at maaaring ikamatay ng kanilang Suzaku pag nagkataon. Si Miyaka? Bakit ba ako nababahala? Yan ang bagay sa kanya. Kung hindi kay Miyaka, solo ko na sana si Tamahome. Pero
ka na, hindi mo pa nga ako na-examine eh. Siguro albularyo ka lang talaga. Ayoko magkaroon ng kaugnayan sa sakit na ibinigay ni Shikonki. Pero teka, baka matulungan ka ng kaibigan ko si Myojon. Nasa naman siya? Dumating siya ng 1 taon dito at naninirahan na sa dulo ng bayan. Ngayon, umalis na kayo dito, baka mahawa pa ako sa sakit nyo. Impostor kan talaga! May maganda naman siyang balita. Ang mabuti pa, hanapin na lang natin si Myojon. Nahihirapan na ako. Malapit na ba akong mamatay? Pero kailangan ko pang hanapin ang 2 pang tagapagtanggol. Kung gusto mo, kumapit ka sa akin. Salamat. Hindi kaya si Shoko ang ika-6 na tagapagtanggol? Isda kayo dyan! Bili na kayo! Alisin mo ang kamay mo, isda ko to! Naku naman, para isda na nakikipag-away na siya. Aba, iba talaga ang nagagawa ng gutom kay Miyaka para siyang asong kanin. Nagkukunwari lang na masaya si Miyaka. Para sa atin. Shoka, bakit? Bakit ka namumutla? Bali, wala ito. Napapagod lang ako. Aantayin ko na lang ang pagpabalik nyo. Sige. Naku, ako rin. Ang sama mo, hindi ka na nahiya. Inagawan mo ng pagkain na may sakit. Miyaka! Makikita niya, pinagod niya ako. Ayan ang bahay niya. Baka mapano ka? Kanina ka pa tumatakbo. Di ako makapaniwala. Talaga bang may sakit siya? Napapaligiran ka na namin. Sumuko ka na at lumabas ka dyan dalang isda ko. Inuulit ko, napapaligiran ka na namin. Sumuko ka na at ilabas ang aking isda. Naririnig mo ba ako? Pasukin na natin. Iba't ibang klaseng gamot ang nandito. Hindi kaya siya yung Myojon na sinasabi ng doktor sa atin. Mama! Ikaw yung sinasabing Myojon dito, di ba? Maaari mo bang gamutin ang kasama namin naghihirap? Pakiusap, dinumpuan siya ng matinding karamdaman at nanghihina na siya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patatawarin na kita sa pagkuha mo ng isda ko. Kahit na alam kong masarap itong kainin, sa'yo na lang. Hindi na ako manggagamot. Alis na! Bakit? Ang sabi nila sa amin sa bayan, magaling ka raw. Ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa tao. Layas na! Masyadong mainit ang ulo ng isang yun. Biro mo, hindi man lang tayo pinakinggan. Kaya mo pa ba, Miyaka? Ang mga binti ko, hindi ko mailakad. Miyaka! Hindi ko alam, pero pakiramdam ko mabuting tao si Myojon. Miyaka! Kaya mo yan, Miyaka. Gumising ka, Miyaka! Gumising ka! Ano ba? Wala ba tayong pwedeng gawin? Hindi ko na makayanang tignan ang kanyang paghihirap, kamahalan. Hindi maaari. Hindi ako makapapayag na magdusa pa siya ng matagal. Isa lang ang paraan para matulungan niyo siya. Yan ay kung magagawa niyong patayin siya. Ako nang bahala sa kanyang pagkatapos. Tsak na babalik siya sa dati niyang kalusugan. Duda ako sa gagawin yung yan. Pumapayag ako kasi hindi ako pwede maghanap ng mga tagapagtanggol sa ganitong kalagayan. Gusto ko rin makawala sa aking karamdaman. Kung hindi, baka hindi ko na makita sina Julie at Tamahome. Pakiusap. Pagkatapos dapuan ng matinding sakit ang nahirang na Suzaku, dumanas siya ng matinding pagdurusa. Iminungkahi ni Shoka na wala ng ibang paraan para matulungan siya kundi ang patayin ang Suzaku. Iwan niyo na kaming dalawa ni Miyaka. Ha? Ha? Ako na ang gagawa. Pasensya ka na, Hotohori. Alam kong labag sa kalooban mo to. Kung gusto mo, tuhugin mo na lang ako parang lechon. Pasaka mo na rin ako ng mansanas. Pakiusap, tapusin mo na ako ng isang iglap lang.